pa siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC para mubuhat ng investigasyon kay President Rodrigo Duterte o Vicente Quezon. So yes. Under what law can the President of the Philippines be criminally and civilly accountable for the arrest and detention of FPRRD by the ICC? It is an elementary rule in criminal law that nullum crimen sine lege. Ating basic yan! Basic! There is no crime if there is no law that punishes it. Oo. Sana nga makarating kay Sarah tong comment na to eh. Mapapahiya yung pagiging abogada niya eh. Sorry, abogada pala niya. Oo. This is related po sa statement ni Sara Duterte na pinanood natin kanina. So medyo related din ito sa impeachment complaint. So nabasa naman natin mga kababayan yung sinabi ng Korte Suprema tungkol sa ICC na meron akong sinabi ang Supreme Court tungkol sa obligasyon ng Pilipinas na maipag-cooperate at ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas doon sa kaso ni Rodrigo Duterte tungkol sa war on drugs. Okay? Ito yung post. Ito yung sinabi ng Korte Suprema. Consequently, liability for the alleged summary killings and other atrocities committed in the course of the war on drugs is not nullified or negated. Ano ang sinasabi? Sinasabi ho dito sa desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan, na hindi porke umalis na tayo sa ICC, ibig sabihin wala nang obligasyon na dinggin ang kaso ng pagpatay sa mga biktima ng war on drugs sa ICC. Ang sabi, the Philippines remain covered and bound by the Rome Statute until March 17, 2019. Desisyon na ho ito ng Korte Suprema. So, dapat ho mga kababayan, wala na hong question dito eh. Kaya nga nakakatawa yung effort ni Cardema na mag-impeachment. Nakakatawa ho talaga. It is a pathetic attempt. Parang parang ginawa siya para siguruhin na merong galit na madadama ang taong bayan laban kay PBBM. Ang problema kasi, mga kababayan, hindi nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Paano mararamdaman ng sambayan ng Pilipino na magalit kay PBBM? 94% ng Pilipino ay may trabaho. Magal ang inflation sa bansa to 1.4%. Ang atin pong GDP ay pumapangalawa lamang sa Vietnam. Tinalo na natin ang China sa GDP. Imagine, merong 150 rice processing plants, kaya bumagsak ang presyo ng bigas. At ngayon, posible na yung 20 pesos na bigas sa mga kadiwa. Paano magrereklamo? Paano magagalit ang mga Pilipino kay PBBM? Wala eh. Walang dahilan magalit. Alam yun, yung udyok ka ng udyok pero walang nangyayari, nakaka-frustrate. Nakaka-frustrate yan, guys. Pero meron pa akong isa. Nakita ko to, natawa ako eh. Kasi meron nung nag-share nito. Dapat! Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod, kung wala to'y approval sa Presidente. Dili na makalihok tanan. Dili na mo stand down ang AFP, dili na mo lihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries. Dili na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries.
secretaries. And walay secretary nga muli ho kung walay approval sa president. And yes, dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC, and walay jurisdiction ang ICC para mubuhat ng investigasyon kay President Rodrigo Duterte o bisan Quezon. So yes. Oh yeah. Baliw. Again, babalik ko natin sa ano kanina ha. Sa desisyon po ng Korte Suprema na mali si Sara Duterte. At least tayo may legal basis, guys. Okay. Ngayon mga kababayan, dito kasi sa sa picture na ito, meron ho kasi nag-share. Meron nung nag-share. At sa nag-share na ho na ito, nag-comment si JPE, si Juan Ponce Enrile. Ano hong sinabi ni Juan Ponce? Ayan yung sinabi ni Juan Ponce Enrile. Ayan Under what law can the President of the Philippines be criminally and civilly accountable for the arrest and detention of FPRRD by the ICC? Nako, patay tayo dyan. Nako, si attorney Juan Ponce Enrile, the Chief Legal Counsel, the Chief Legal Advisor of the President. Grabe siya. Anong batas? Agoy. Sabi ni JP Enrile kay Sara, doon sa comment ni Sara Duterte. Sana nga makarating kay Sara tong comment na to mapapahiya yung pagiging abugaga niya. Abogada pala niya. Anong batas sa Pilipinas ang magsasabi na ang isang pangulo ay pwedeng, lalo na kung sitting president civilly and criminally accountable sa pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte at sa pagdadala nito sa ICC. Naturuan patuloy siya ni JPE. It is an elementary rule in criminal law that nullum crimen sine lege. Ano yun sa English? There is no crime if there is no law that punishes it. Ating basic yan. Basic! Under what Philippine law would PBBM be made accountable? Ay, my goodness! Para ang nag-receipt dito, ate! Ano daw ang legal basis mo, ma'am? Meron bang batas na nakasulat? Meron bang provision sa revised penal code na magsasabi na ang Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos, ay pwede mong kasuhan sa pagpapasuko ng isang Rodrigo Duterte sa ICC. Kaya nga mga kababayan, ang lagi nilang sinasabi, i-impeach. Okay, i-impeach. On what grounds? Culpable violation of the Constitution by virtue of the surrender of Rodrigo Duterte sa ICC? Alam nyo mga kababayan, kasi nga, legal. Pag ginagawa kasi mga kababayan ng isang bagay ng legal, mahirap ho kasing kontrahin. Pag ang isang akto ay legal, protektado ka ng batas Protektado ka ho ng batas. Wala kang choice kundi tanggapin ang mga nangyari. So yun na lang best advice kay Sara Duterte. Tanggapin mo na lang ang mga naganap. Tanggapin mo na.